napakamapagpala po ng araw na ito. Dahil sabi ko nga kanina, ito po yung may pinakamalaking medical missions. Kanina po yung mahigit 4,000 ang tao na hanggang ngayon tuloy-tuloy po ang pagbibigay po ng serbisyong pangkalusugan, dental. Kanina po ay nag-distribute din ng mga gamot at vitamins para po doon sa 37 barangays. Kanina po ay na-turn over din ang isang bagong-bagong eskwelahan mula po sa ating minamahal na gobernador para po ito sa Sabang Perez. Ano po, napakarami pa pong biyaya at ibinibida ko nga po ang atin pong Super Health Center ay nabiding na sa regional office noong pong August 16. At ito po ay uumpisahan na, no? Uumpisahan na. Sa tulong po yan ng ating butihing Governor Helen Tan and Congressman Reynan Arrogancia. No? At siyempre, sabi ko nga kanina kay Gob, sabi ni Gob, Mayor, ilan na ang ambulansya mo dito? Ma'am, 4 po yung bago. Isang galing sa PECSO, isang galing sa inyo, isang galing kay Kong, at isang galing sa lokal na pamahalang bayan. Ay, ano pa yung problema mo? Ay, diesel, ma'am. Sabi niya, ay, wag talagang ganun. Pare-parehas tayo. O kaya, yung pag kayo po'y nag-share sa diesel, huwag nyo na po tayong paghanapan. Hindi po natin kayang ibigay lahat. No? Alam nyo ba yung mga ginagastos natin sa mga repair ng roads, yung po ay sariling bulsa na natin. No? Yun. Kaya talagang gusto lang natin na tayo ay makapagbigay ng serbisyo. At sa atin, sa lokal na pamahalang bayan, wala tayong ibang hinangad, kundi ang makapagbigay ng isang mabilis, epektibo, at di kalidad na paglilingkod at ang lahat na yan ay sa pamamagitan ng serbisyong may ngiti, katuwang ang responsabling aruga, katuwang ang serbisyong tunay at natural, at siyempre binabati din natin ang mga tagapaghatid ng mabuting balita ng mga serbisyo at proyekto mula sa ating Governor at Congressman, si kay Kuya Lito at kay Ma'am Marie at sa buong Standard A. Maraming salamat po at mapagpalang hapon sa atin. Hapon na ba? Ating minamahal na ina ng lalawigan, Governor Doktora Helen Tan. Good morning. Good afternoon. Maganda tanghalian na po. Wala kayong energy. Parang ako dapat ang walang energy. Ako po'y pagod at puyat na puyat. Anyway, pagbati po kay Kapitana, wala yata siya nasa bayan kasi nandiyon yung iba yung mga kabarangay sa Bagong Silang, and then mga barangay kagawad and appointed officials. Siyempre, ang ating minamahal na punong bayan, Mayor Ray, palakpakan naman natin. Vice Mayor AR, mga kaalakbay ko, ang atin pong masipag na bukal JJ Akivido. Ayan, palakpakan nyo naman. Yung isa namin bukal ay kasama ni Kong Reynan, nasa I think mayroon silang meeting sa Katanawan. Pero makikilala nyo rin yon. Yun po'y konsehal ng San Narciso. Walang iba kundi si Konsehala Bukal Meg Uy Esguera. Hindi po natin kasama si Vice Governor Third Alcala, but may pinadala siya, yung gwapong-gwapong nandun. Yun po si Fourth Alcala. Palakpakan naman natin. Si Vice Gov ay katulong natin sa lahat ng mga programa at proyekto. Okay? Si Kong Reynan, papalakpakan nyo rin kasi itong covered court na to, masaya. No, nangampanya po kami ng 2022. Ang lakas ng ulan. Nilipad po yung mga telang inilagay. Naghanda pa naman sila. Basang-basa po kami dito. So, we are true to our promise. Totoo po kami sa aming sinabi na, sige, pag nanalo kami, Kong Reynan, ikaw o ako? Oh, ganyan. O, kisi, nandito na tayo. Pagawa agad. Yung pinanggalingan po namin sa Sabang Piris, tama ba ang pronunciation ko? Napuntahan ko lang yon dahil namigay kami ng food pack sa mga mangingisda. Yung school, pinapakinabangan na ng mga bata yung school building na 3, di ba? So, ang tupad, papalakpakan natin ang Department of Labor and Employment sa panguna ni Regional Director natin, Attorney Roy, and si PD Edwin, mga manggagawa. So, ito ay panandaliang trabaho. Tama? 10 days, minimum wage,
Yun ay ang tawag natin dito, band-aid solution. Okay? Parang pantakip lang doon sa mga problema natin talaga na marami. Okay? So, nandito sa kabila, nauna na sila, itong mga farmers, di po ba? So, yun po yung partner natin, ang Office of Provincial Agriculturist. No? Partnership with Department of Labor and Employment. So, ang intensyon ng tupad, ganon. Nagbibigay kasi mataas ang unemployment rate sa ating bansa. Ganon din sa ating lalawigan. Kasi yung oportunidad para makakuha ng trabaho ba, kung may papasok na malaking kumpanya, may mga pumapasok na po. Pero kayo yun sa mga lalaki nandito, alam ko karamihan sa inyo, nangingisda or nagsasaka. Tama? In between o kaya nagle-labor. Tama ba ako? So, yung 10 araw, malaking tulong din sa inyo. And I hope ipagpasalamat nyo ito sa DOLE. Okay? Kaya pagka merong ganitong programa, tapos pinost mo, may magko-comment na sana all. Kasi gusto nila lahat kukuha nitong tupad. But, konti lang ang pondo na nahihingi natin sa Department of Labor and Employment. Kalimitan pag may dumadaan po na bagyo, pag meron po katulad po yung El Nino, ngayon naman ay La Nina, may kasunod po kaming beneficiaries, yun po yung sana mabigyan nila ASF, yun pong sa baboy naman na nagkasakit. So yun po yung ginagawa natin. Meron din tayong programa na short-term employment pero mas mahaba. Mga bata po ito na nagkukolehiyo or graduate ng high school. I think meron po tayo na less than 1,000 na beneficiaries. Nakakalat po yan sa iba't ibang bayan. Yan po ay, I think, hanggang December may trabaho sila. Pero papondo uli kami sa provincial government. Sana kung magagaling yung mga bata, ma-renew namin ng January hanggang December uli. Tapos may sarili din kaming pondo na para po sa employment. So, pinagtatagpo namin galing sa National Government Agency at saka galing po sa probinsya. May livelihood din po tayo, pondo rin mismo ng probinsya. Meron din po si Kong Reynan, yung SLP, galing sa DSWD naman. So, isa po sa priority ng provincial government ay yung makatulong sa hanap buhay, trabaho at negosyo. Kasi yun po lamang ang mag-aangat sa ating lalawigan doon sa poverty incidence, sa estado ng hirapan. Pagka po, kahit pa ba ang trabaho nyo'y nagsasaka pero dire-diretso, hindi po kayo mabibilang sa mahirap. Tama po, kasi may pinagkakakitaan. Ang mahirap po yung talagang the whole year, wala pong matrabaho. Okay. Alam niyo po ang construction, ang isang sektor na hindi po naapektuhan. Lagi pong may trabaho. Kaya sa mga lalaki na kailangan nyo ng pwede kayong magle-labor, okay? O marunong magmason, o kung ano man, po pwede po kayo na mag-a-apply. Ang hinihingi ko, kayo po ang lumapit para mag-apply. Kasi dire-diretso po, katulad nitong covered court na to pinagawa. Kailangan po nun ay mga labor de po ba? Ang kalsada, dire-diretsong ginagawa, di ba? So, ang daming ginagawang buildings. So, pwede po yun. Ang gusto namin, ang kinukuha pag may paggawain sa Buenavista, taga Buenavista. Except doon sa mga skills na wala at hindi available sa inyo. Okay? Ngayon po, maraming napunta sa probinsya. Mga nagtatayo po ng windmill, ng solar. Yan. Meron na po meron dito sa Bundok Peninsula. Hinihintay lang namin na bumalik po sa amin. So, yun po. Pangkabuhayan, mag-alaga ng manok. Ngayon, hindi muna pwede ang baboy at may ASF. Gusto nyo mag-alaga ng baka. Panggatas. Sino sumagot ang opo?
Talaga, nanay? Yung baka po na fattening, yung ginagawa pong steak. Gusto nyo nun? Hindi po, si nanay, Wagyu. Si nanay sumagot, gusto daw niya ng baka. Okay? Yun po yung mga opportunities eh. So, sinasabi ko, kayo po kasi ang magsasabi. Pag kailangan nyo mag-training manahi, sabihin nyo po sa opisina ko, gusto nyo matuto mag-manicure, pedicure, sabihin nyo sa opisina ko, papadala po tayo ng TESDA training accredited, bababa po sila dito para turuan kayo. Opo, nanay, kung ano pang gusto mag-abroad, gusto matuto ng housekeeping, nagtitraining din po tayo ng ganon pag gusto mag-abroad, no? Lagi kong sinasabi, mahirap pong humanap ng trabaho. Pero sa taong masigasig, naniniwala ko, ibinibigay po yan. Tama po? Kaya, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, yung tanggapan ay nandito. Na meron pong tanggapan sa bayan. Kung malayo at mamamasahe pa kayo, sabihin nyo sa Kapitan Kap, baka naman ako'y pwedeng mailapit. Narinig ko po nagsalita si Governor, pumunta sa barangay. Baka naman po pwedeng tulungan nyo din kami. Pag hindi ang anak nyo may Facebook page, may Facebook po ako na may nasagot po doon. Opo, may nagbabasa po noon. Okay? Ang gusto ko lang, then again, sabihin sa inyo, pag hindi kasi sinabi, hindi namin alam paano kayo tutulungan. Okay? So thankful tayo, may mga ganitong programa, Department of Labor and Employment. But again, sasabihin ko band-aid, pangtapal sa problema. So ang gusto natin ay sustainable. 'Di ba? Matapos ang tupad, meron uli kayong hanap buhay, pinagkakakitaan na babalikan. Okay po? Okay, sige. Para makauwi na tayong lahat, may meeting pa po ako. Again, opisina, nasa bayan, may sakit, may matindi ang sakit, huwag niyo pong kimkimin. Paalam niyo sa opisina namin, kami po humahanap ng paraan. Okay? Nag-aaral ang anak sa kolehiyo. Meron po kaming educational assistance. Pag magtanong ako, sabi hindi nakatanggap, di naman pala nag-apply. Okay, syempre, kami po, hindi naman malaki ang pondo namin kung sino lang pong nalapit. Tama po? So, yung ibang bata at magulang masigasig, very resourceful, punta ka kay Kong Reynan, punta sa akin, punta kay Mayor, di ba? So, subject to fund availability, basta may pondo, patawag ang batang nag-apply, bigay. May pondo, yan. So, ganun po ang ginagawa namin sa Kapitolyo, no? So, ang pondo ng probinsya, nararamdaman na ng mamamayan, okay? Madami na po kaming tinulungan ng mga batang nag-aaral sa kolehiyo. In fact, sa Buenavista, kakaunti man, pero okay lang ako doon, may dalawa kaming pinapaaral dito sa kolehiyo. Kami po nagpapaaral noon. Yun po'y kasama ang uniforme, ang libro, tuition fee, allowance. Pagkatapos ng 4 years, nakatapos yung 2 bata ngayon, di may napag-graduate kami. Hopefully, magkatrabaho ng maayos, makatulong sa magulang. So, yun po yung hinahanap namin. Hindi na pagsasabay-sabay, pero may 100 po kami ngayon na ganun na pinapaaral, paaral po ng probinsya. After 4 years, gumraduate ang 100. Sa susunod na taon, may nag-graduate na naman 100. Ay tingin ko, pagkatapos ng ilang taon, may ilang daan, mahasaya po ako doon. Tama po? Kasi nakakapagpag-graduate kami ng bata. Ito po yung mga mahihirap talaga na bata. Kaya kung meron po kayo kanina, tinatanong ko sa barangay Sabang Piris, meron po ba ditong magulang na ang anak na graduate kako ng elementary at hindi nag-high school? Pero gustong mag-high school. Alam ko po mahirap. May mga pamilya na ganon. Okay? So, hanapan natin ang paraan na makapasok sa high school. Di ba? Tama po? O, pag hindi kasi nag-aaral ng high school, mag-aasawa po yun. Di ba? Ano po, nanay? O. So, ano lang, basta po, no matter gaano man kayo kahirap ang buhay, sabihin niyo po palagi sa mga bata, sisikapin ko makapag-aral ka hanggang college. Nagbabagong buhay ng pamilya pag may isang nakagraduate sa kolehiyo. Naniniwala kayo?
maniwala kayo, ako po example doon. Okay, baka mas mahirap pa kami kaysa sa inyo. Oh. So yun, yung ganon. Kaya naniniwala ako na hindi po kahirapan ang dahilan. Opo, ano ka lang, hanap ng hanap. Di ba, nanay, ano? Wala dito, punta ka naman doon sa kabila. Di ba? Wala din doon, hanap ka na naman. Hindi mo makita sa Buena Vista, labas ka sa Lopez. Wala pa rin sa Lopez, punta ka sa Gumaca. Mga ganon ba? Wala kang mabentahan dito, hanap ka ng iba na pagbebentahan. Things like that. Ibig sabihin, huwag kayong susuko. Okay? Pag hindi makita sa Buena Vista, baka ang oportunidad ay nasa labas ng Buena Vista. Okay? Yun yung sinasabi ko po. Kung nasa ng opportunity dahil tayo'y gumagapang para labanan ng kahirapan, tanggap lang natin ang tanggap until dumating yung panahon na, okay, nakakaraos-raos. Di po ba? Okay! Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo. Gandang hapon po.